sunod pa po na mag-discuss pagkatapos po ng part ko. Okay, so pa-react nga po ng like zone kung malinaw po yung naririnig nyo. Okay, kung loud and clear po ba? Okay, okay. Thank you, thank you, thank you. Okay, so start na po tayo no para po makapag prepare na rin po yung iba dun po sa mga susunod na discussion. Okay, so kapag may technicalities pa, sabi lang po ano, pa-react po ng yung celebration pagka po di okay yung signal o kaya may technicalities po. Nandyan po yung assistant natin si Miss Tobehe. So siya po yung magsasabi sa akin kapag po meron ng technicalities. Ano? So kaya ko po siya pinag-join. Okay, so to start with po, ang discussion ko po ngayon is all about the forensic photography. So Summer POA Intervention 2026. Okay, so we will discuss here yung TOS align dun po sa mga bagay or topics na kailangan nating malaman para po tayo ay makasagot dun sa mga question na kukuhanin dun sa specific subject na forensic photography. Okay? So to start with po, ito po yung TOS natin bago po tayo mag-start dun sa actual na discussion. Okay? So yung first topic po natin is to recall the general principles of photography and properties, nature, and characteristics of light. So yan po yung una. Pangalawa po is to apply the principles of exposure triangle and the procedure of crime scene and evidence photography. And then yung last one po is to analyze the function of the basic parts of digital and manual analog cameras and types of lenses. Okay, so yan po yung mga topics na naka-align na po or nakabuod na, naka-summarize dito po sa ginawa kong presentation na tatapusin po natin sa loob ng 2 oras at kalahati. Okay, so nag-adjust po ako ng 30 minutes dahil medyo mahaba-haba po yung pinaka-topic at marami-rami po. Okay, so to start with po, so we have question here. So the question is, the process of reproduction of image through the action of light upon sensitized materials is called photography, which create the final product as what? Okay, so sabi diyan, ito daw yung process nung reproduction ng image. Teka lang. Okay, so reproduction of image mga kapatid. Wait nga lang. Kuha tayo ng pen. Okay? So it is the process of reproduction of image daw. Okay, yung process daw ng reproduction ng image mga kapatid ay tinatawag daw nating photography. Okay, ang question dito, wag muna kayong sumasagot, hindi porket nakita natin reproduction of image, sasagot na tayo, mamamali po tayo. Okay, so intindihin po muna natin kung ano ba yung hinahanap na sagot or ano yung tanong nung question na may encounter natin during the examination. Diba? So dito, sabi niya yung process daw ng reproduction ng image ay called photography. Ngayon, ang tinatanong is, ano daw yung final product kapag natapos na yung photography, mga kapatid? Okay? Is it photograph? So, tanggal na po yung photograph, di ba? Kasi nga, sabi diyan, product daw ng photography. Ibig sabihin, yung process ay photography, hindi na po yan yung product. Okay? Yung forensic photography, tandaan po natin, kapag yan pong pag-reproduction ng image, paggawa daw ng image or picture, ay nirelate na sa court presentation or ginagawa mo na siya, dahil dadalin mo siya sa korte, ang sasagot natin ay forensic photography. Dito po sa question, walang nabanggit na yung reproduction ng image ay dadalin daw natin sa korte. Kaya po ang sagot dyan ay hindi po natin sagot yung forensic photography. Okay, so mamimili na lang po tayo sa picture at saka yung photograph. Okay? Tandaan po natin mga kapatid, after po natin matapos yung process ng photography, ang lalabas pong result ay photograph. Okay, so yan po yung lalabas na result. Okay, ang picture po ay general term. Ibig sabihin, kahit na anong image or kahit na anong pictures or image or representation ng isang bagay, pwede po nating tawaging picture. Ang photograph is under po siya ng picture. Okay? Yung painting ay under po siya ng picture. Ibig sabihin, ang picture po ay general term. Kahit na anong bagay na representation ng
isang bagay or matters that is called picture. Kaya ang sagot po natin dyan ay photograph. Okay, ulitin ko po, tandaan po natin, yung product ng photography, based po dun sa may principle natin, ang tawag po dun ay photograph. Okay, so take note po dun. Basahin ang question ng mabuti bago po tayo sumagot. Okay, so ano ba kasi yung photography mga kapatid? Okay, so sabi dyan, what is photography? Tandaan po natin ang photography is an art or science. Ano po ibig sabihin ng art or science? Ang science po ay merong rigid rules and regulation na sinusunod. Ibig sabihin, fixed po yan. Okay? Kung ano po yung ginagawa, kung paano ma-produce yung photography dito po sa atin, pati po sa ibang bansa parehas. Kailangan po natin ng action ng light doon sa sensitized material with the help and aid of camera and its accessories and chemical process. Okay, para mabuo ang photograph. Ulitin ko, ang photograph ay science, mga kapatid. Dahil yan ay merong rigid rules, merong rules na sinusunod. At yung rules na meron tayo at sa ibang bansa ay universal. Ibig sabihin, kung paano ginagawa yung image or photograph sa atin, same din po sa ibang bansa. Okay? Ang art naman po, yan po yung mali. Okay? Paano malikot na isip? Tandaan po natin mga kapatid, ang art po ay hindi fixed legal rules or procedure. Pwede pong mabago yan. Example, meron tayong photographer na nagpo-photograph ng crime scene. Okay? Tapos meron tayong photographer ng prenup. Okay? Nagpi-prenup. Photographer ng prenup. Okay? Magpo-photograph siya ng ikakasal. Tandaan natin kapatid, iba po yung point of view ng photographer sa crime scene at saka photographer ng prenup. Okay? Iba yung mindset nila kung paano nila ipapakita kung ano yung gusto nilang ipakita dun sa pag-take ng picture. Yun po yung art. Okay? Kung paano gumagalaw yung malikot na isip ng photographer na gumagawa ng process ng photography, yun po yung tinatawag nating art. Ibig sabihin, magkakaiba siya. Samantalang yung science, parehas kung paano i-produce ni photographer sa crime scene at saka ni photographer sa prenup, kung paano mabuo yung image, parehas po yun kapatid. Okay, so kailangan yung light daw ay tatama sa sensitized material. Okay, yan yung film. Tapos kailangan ng tulong ng camera and its accessories and the chemical process involved therein. Okay, so yan po yung meaning ng photography kapatid. Ngayon, ang photography, sabi nga natin, art or science. So po pwedeng art, kung paano tingnan or paano maglaro yung pag-iisip ng photographer, ibig sabihin kung paano niya yun ipapakita sa viewer, yung gusto niyang ipakita na pag-picture. Yun namang science, yan po ay definite, ibig sabihin fixed po yan. Kung paano mabuo yung photograph ni forensic photographer or ni crime scene photographer at saka ni prenup photographer, parehas po yun. Okay, ngayon ang meaning ng photography mga kapatid, science or art which deals pagpaparami daw ng image mga kapatid. Paano daw dadaming image? Yung light daw tatama kay sensitized material. Yun po yung film natin. O kaya yung photo paper. Then dapat katulong daw si camera at saka yung accessories. Diba yung camera, sabi natin, ine-exclude niya yung unnecessary light. And then yun namang accessories niya, syempre kailangan natin ng shutter, ng lens para mabuo yung image at makuha yung tamang liwanag na tatama sa sensitized material. Then after nun, kailangan niya ng chemical process para yung latent image na nabuo ay maging positive image siya or makita beyond or dun sa may naked eye natin. Okay, so yun po yung photography. Okay, so etymologically, yun daw photography ay galing sa salitang phos or phos means light. O kaya ay grapho means writing or graphia means to draw. Kaya po ang literal meaning ng photography is to draw using light. Okay? Or to draw with the light. Yun po yung literal meaning ng photography. Kasi kung iisipin po natin para mabuo ang photograph, kailangan po natin ng light. Without light, wala pong photography. Okay? So yun po yung etymological meaning niya. Okay? Next, so we have important terms na kailangan nating matutunan or malaman na related sa photography.
So we have forensic photography. Paano po ba yung forensic photography, mga kapatid? So tandaan lang po natin kapag po yung isang bagay, yung isang bagay, ayan, yung photography, di ba sabi natin, ang photography, it is the reproduction of image. Di ba? So magbubuo ka daw ng image. Gagawa ka ng image, magre-reproduce ka. Ngayon, kapag ang purpose mo ng pag-reproduce ng image, kapatid, ay for court trial or kaya for court purposes, magiging forensic po siya. Kasi ang meaning nga po ng forensic, tingnan natin, forum, a marketplace, yan po yung Latin term niya, kapatid. Okay, so means public discussion in relationship to administration of justice. Di ba? So kailangan nating makuha yung justice through the court, kaya po naging forensic photography. Meaning kapag ang pagkuha ng picture, ang purpose mo na ay dalhin sa korte, diyan na po papasok si forensic photography. Okay? Basta tatandaan nyo lang, kapatid. Nagkuha ka ng picture, ang purpose mo ay dalhin sa korte at gawing ebidensya, ang sagot mo na dyan ay forensic photography. Okay? Kasi ang forensic, ang meaning niyan, di ba? Ang Latin term ay forum, which means a marketplace where people gathered for public discussion. Okay? So meaning, it connotes with relationship to administration of justice. Para daw makakuha tayo ng hustisya, kailangan dalhin sa korte, kaya yung ginawa mo ng pagkuha ng photograph ay tinawag ng forensic photography. Kasi dinala mo na siya sa korte. Okay? Then take note po, sometimes po, yung salitang forensic ay interchangeably pwede pamalit sa salitang legal. Okay? Kasi nga po, ang forensic, yun pong definition niya or yung other term niya or yung legal translation niya ay it belongs to the court. Okay? Ibig sabihin, kapag ang isang bagay, nilagyan mo na ng forensic, ginagawa mo na yon para dalhin sa korte. Diba? Example, yung ballistics. Diba? Ang ballistics, it is the study of the motion of projectile. Diba? Pero pag naging forensic photography, yung pag-aaral ng bala, ginagawa mo na siya para yung lalabas na result ay dalhin sa korte. Okay, yun po kasi ibig sabihin ng forensic. Kaya mo na siya nilagyan ng forensic, yung ginagawa mo na yun ay it belongs to the court na, kapatid. Kailangan dalhin mo na sa korte. Or ang purpose mo, bakit mo siya ginagawa, ay dalhin na sa korte. Okay, so yun po yung forensic at saka forensic photography. Okay, next. So we have police photography. So tandaan na lang po natin sa police photography, kapag po ang pag-take ng photograph ay nirelate na sa police work, ang sagot na po natin ay police photography. Ulitin ko po, kapag ang isang bagay or yung pag-photograph pala natin, nirelate na natin sa trabaho ng isang law enforcement, ang tawag na dyan ay police photography. Okay? Ginawa mo na ang pag-photograph sa or ang pag-photograph mo na ay nirelate mo na in relation sa police work. So, police photography po yun. Okay? Ang photograph naman po, yan po yung mechanical and chemical result of photography. Okay? Sabi nga natin kanina, after ng photography, ang lalabas na result ay photograph. And take note po, yun pong photograph, sabi dyan, it is a language sometimes defined as most universal of all language. Kasi tandaan po natin, mga kapatid, ang photograph kayang sabihin kung ano yung nararamdaman mo. Di ba? Halimbawa, binigyan ka ng picture, nakangiti, may interpretation ka agad. Ibig sabihin, universal of all language yan. Binigyan ka ng picture na representation ng isang bagay, alam mo na agad kung ano yung ibig sabihin. Hindi kagaya ng mga words, di ba? Na ginagamit natin. Hindi lahat kayang umintindi ng Tagalog, hindi lahat kayang umintindi ng English, di ba? Pero pag binigyan mo yung dalawang tao na hindi marunong mag-English at yung isa hindi marunong mag-Tagalog, binigyan mo ng isang image na nakangiti, meron na agad sila interpretation, di ba? Na yung tao masaya. Yun po ibig sabihin na yung photograph is most universal of all languages. Pag tiningnan mo yung picture, kahit yung dalawang tao na magkaiba yung lengguwahe, kaya nilang i-interpret kung ano yung ibig sabihin nun. Yun po yung ibig sabihin ng photograph as most universal of all language. And it is also
the mechanical and chemical result of photography. Tandaan po natin yan. Okay, next. So we have essential elements of photography. Siyempre, may question muna tayo. Sagutin niyo po muna yan. Okay, may sagot na siguro kayo, ano? So, basahin muna natin yung question tapos sagutin natin. Okay? Ang question is, which of the following is not, no, hindi raw part ng essential elements ng photography? Di ba meron tayong elements ng essential elements of photography. Di ba? Meron po kasi tayong tinatawag na formal at saka yung informal. Ano? Yung informal po, yan po ay 5. 5 po yung informal elements ng photography. Yung formal naman ay 4 lamang. Okay? So 5 at saka 4. Ngayon ang tanong, dyan sa 5 na yan, alin yung hindi kasama dun sa essential na 4? Kasi formal yung tinatanong. Di ba? Formal eh. Ayan po yung formal. Kapag informal, 5 yan. Pero formal yung tinatanong, alin dyan yung hindi kasama sa formal? Okay? Automatic kasama na po si light. Okay? Kasi yan yung pinakamahalagang elements ng photography, di ba? Kasama na rin si chemical processing, kagaya ng sinabi natin kanina, di ba? After mong ma-expose yung image, so it must be undergone or undergo chemical processes. Okay? Then after nyan, kasama din yung sensitized material. Kasi kung walang film, walang photo paper, wala po tayong mapoproduce na image or photograph. Okay? And then yung last one po ay yung camera and its accessories. Okay, kaya ang sagot po diyan ay subject. Ang subject po, ang other term niyan sometimes ay object, ano? Yung subject po, yan po yung pinipicturan ng photographer kapag ikaw ay magkakandak man ng photography, yung subject. Tandaan po natin, pag walang subject, wala tayong mabubuong image. Pero common sense, di ba? Kapag tayo magte-take ng picture, automatic may subject na. Kaya hindi na siya sinama sa formal elements of photography. Kaya hindi na po siya kasama. Pero pag informal, kasama po siya. Diba? Kapag namiloso po ka. Kasi sasabihin nga natin, paano tayo makakakuha ng image kung wala tayong subject? Wala tayong kukuha na ng image. Diba? So kaya po pumasok dyan si subject or object. So siya po yung informal elements ng photography. Si subject po yun. Okay? Yung 4 po kasama as essential elements of photography as formal essential element. Next. We have light. Okay, so we have essential elements of photography. We have light. So ang light ay electromagnetic energy. Okay, ano ba ibig sabihin ng electromagnetic energy? Ibig sabihin lahat po ng energy na electromagnetic ay nagta-travel in wave motion, mga kapatid. No? So tandaan po natin yan. Ang ibig sabihin po ng electromagnetic energy ay lahat ng energy na nagta-travel in wave motion. Okay? Ang kaibahan ng light, yung bilis niya. Kasi ang bilis po ng light ay 186 miles per second. Okay? Tapos it takes 8 minutes for the light coming from the sun to reach the earth. Okay? So tandaan po natin, 8 minutes ang tinatagal. Once na yung sun natin nag-produce ng light yan, it takes 8 minutes para makarating dun sa earth, yung light na pinoproduce niya. Okay, so 8 minutes po yun. Okay, then next we have camera and its accessories, mga kapatid. So sabi natin, ang camera ay light tight box, ang other term niyan. Okay, so light tight box po yung other term niyan. Ano? Ang trabaho po niyan is to block, ano? Binablock niya daw yung unnecessary or unwanted, unnecessary light from reaching the sensitized material. Tandaan po natin, ang sensitized material ay too sensitive sa light. Okay? Kaya kailangan yung sensitized material natin, it must be inside dun sa may loob ng camera para ma-prevent yung exposure niya. Kasi kung yung film natin, di ba, andyan lang siya, hindi mo siya nilagay dun sa loob, magre-react na yan sa may light na ng araw. Okay? Kasi po pagka po yan ay open or hindi po siya nasa loob ng camera natin, ma-expose po siya. Pag na-expose, masusunog na po, magre-react.
hindi mo na siya magagamit. Kaya ng trabaho ni camera, kapatid, binablock niya yung unwanted or unnecessary light na tatama dun sa sensitized material natin. At yung accessories naman, tumutulong siya para makakuha tayo ng magandang exposure. Kasi diyan po papasok yung lens tsaka yung shutter. Okay, so silang dalawa po yung important, no, na accessories ng camera na meron tayo. Silang dalawa po. Okay, yung shutter at saka yung lens natin. Next, we have sensitized material. So ang sensitized material po, it is composed of highly sensitive or sensitized material compound which is capable of being transformed into image through the action of light and with some chemical processes. Okay, ang sensitized material po, yan po yung bagay na nagre-react sa light. Pag nag-react, magbabago po yung physical pictures niya. Yung physical pictures na pinagbago niya, yun po yung itsura ng subject na kinuhanan nyo during pag-expose ng pag-take ng picture. Okay, example, ang subject mo ay tao. Yung image na yon mapupunta doon kay sensitized material. Siyempre, kokontrolin nyo ng lens at saka ng shutter para yung enough na sun lang yung tumama doon sa may sensitized material at makakuha tayo ng magandang exposure. Okay, so sensitized material, yan po yung nagre-react sa light. Dalawang klase po yan, yung photo paper at saka yung film. Okay, so mamaya i-discuss natin para malaman natin kung paano ba ginagamit yung film at saka yung photo paper. Okay, then last one, after po mag-undergo nung exposure, papasok na po tayo sa chemical process. Okay, so dyan na po natin ilulublob yung film dun sa chemicals na ginawa nyo nung second year kayo at tinitake nyo yung photography. Okay, so ilulublob nyo na sa different chemicals para yung latent image mabuo na po siya. So magiging positive image na siya, yung final result, which is called the photograph, mga kapatid. Okay, so yan po yung chemical process. Okay, so after nun, tapos na po, meron ka ng photograph as product of photography with the use of 4 essential elements of photography, which are light, sensitized material, camera in its accessories, at saka yung chemical process. So yan po yung meaning ng photography. Kanina na diniscuss natin. Pinagsama-sama yung 4 elements ng photography para mabuo yung photograph. Ang process, ang tawag ay photography. Okay? Next, so we have principles of photography, mga kapatid. Okay, we have principles of photography. Okay, so question muna. Okay, question. In the principle of photography, so sa principle ng photography, yung 10 na yan, 10 na principle ng photography. Preventing the unnecessary light or direct contact of the sensitized material, direct contact of light with the film is achieved by placing the film inside the, sinabi ko na yan kanina, inside the camera. Okay, so mape-prevent daw po natin yung direct contact ng sensitized material dun sa light once na yung sensitized material ay ipinasok natin sa loob ng camera. Okay, so yun po yung time para hindi ma-expose yung sensitized material at hindi masira yung image or yung sensitized material na ginamit natin. Usually yung film po yun. Okay, so ito po yung principles of photography. So 10 po ito. Okay, so diniscuss na natin to kanina. Yun pong photograph is the mechanical and chemical result of photography. Meaning, after po ng process ng photography, ang lalabas po ay photograph. Ganun lang po siya. Okay? Ngayon, to produce the photograph daw, yung light daw ay needed aside from the sensitized material. Dapat daw yung light, para mabuo yung image na mapupunta ron sa photograph, kailangan ma-reach niya yung sensitized material. Ngayon, anong light ba yung kailangan? So sabi diyan, yung light na kailangan natin must be reflected or radiated doon sa may subject. Ibig sabihin, yung light galing kay subject para mabuo yung photograph na gusto natin. Okay?
Then, paano naman natin or paano naman nakakatulong yung camera? So, the exclusion of unnecessary or unwanted light is achieved by placing the sensitized material inside the camera. Okay? So, para daw ma-prevent yung pagkasira ng sensitized material natin dahil bawal yung tamaan ng araw at dahil too sensitive, kailangan yung sensitized material or film daw ay ilagay natin sa loob ng camera. Okay? The amount of light on sensitized material after exposure is not immediately visible in the eye. Okay? Ngayon, kapag yung light na yon tumama na doon sa may sensitized material, mabubuo yung image ni subject. Ngayon, yung image na yan, hindi pa daw agad nakikita ng naked eye natin. Hindi pa visible. Kaya kahit after exposure, titigan mo yan, hindi mo pa makikita yung image kasi yan ay latent image pa. Hindi ba visible sa mata ng tao. Okay? Then after nyan, question. In the principle of photography din, varying the shade of gray on sensitized material represent what? Anong sagot nyo? Kapag daw yung film natin after ng chemical processing ay nagkulay gray, ano daw yung ibig sabihin nun? Overexpose, underexpose, complete image, or sharp image ang mapoproduce. Okay? Hindi na po yan overexpose kasi pag overexpose, dapat ang kulay niyan ay kulay black dun sa may manual. No? Ay manual dun sa may traditional. Yung una, yung film base. Kapag naman underexpose, kulang yan sa light. Okay? Ang kulay niyan ay white o kaya ay transparent. Kapag complete image, yan po yung gray. Kaya ang sagot po dyan ay letter C. Okay? Kapag yung film natin at saka yung photo paper ay kulay gray, after ng development, ibig sabihin, yung image na nakuha mo, nakakuha ng tamang amount ng light during exposure. Kaya nakagkaroon ka ng magandang image. Complete image po yung tawag doon. Okay? Then after nun, di ba, sabi natin, yung latent image na yan, invisible, para maging visible daw yung image, it must undergo development process. So doon na natin gagawin yung paglulublob ng different chemicals or nung film natin at saka ng photo paper sa different chemicals na ginagamit natin. Okay? Then yung visual effect niyan or result nakabase doon sa quality at quantity ng araw na tumama doon sa may sensitized material natin. Meaning, conforme doon sa exposure na nakuha niya yung magiging itsura after ng chemical process. Doon po papasok yung very black shade, yung white or transparent shade, at saka yung gray shade. Okay? Ibig sabihin, yung quantity at saka yung quality ng exposing light nakabase kung ano yung magiging kulay at itsura ng image na meron tayo. Sabi diyan kapag maraming light daw yung nakuha, ito ay traditional . Ibig sabihin, yung film base yung ginagamit natin, yung analog. Opaque or black shade na sobrahan sa araw. Kapag naman sobrang puti, kulang sa araw. Di ba? Ngayon, kapag kulay gray, ibig sabihin yan ay complete image, tamang-tama yung nakuha niyang light during exposure. Okay? So, yun po yung principle ng photography. Ngayon, bigyan natin ng representation para mas magets nyo kung ano ba talaga yung nangyayari. Di ba? Ngayon, meron tayong camera dito. Isipin nyo na lang, yan ay camera mga kapatid. Dahil hindi naman maganda ang aking mouse, pangit ako mag-drawing. Okay? Isipin nyo yan ang camera. So, ito ay holder ng sensitized material, mga kapatid. Okay, so yan yung holder ng sensitized material. Malamang nandyan yung film natin. Okay? Then, ito naman ay yung tinatawag nating lens. Nandyan yan. Okay, so yan yung lens. Ngayon, ito si subject, mga kapatid. Okay, so ayan si subject. Okay, meron ditong ibang tao na hindi subject. Meron diyang ibang tao na hindi natin subject para mas magets nyo kung paano yung nangyayari. Okay, example, meron tayong sources ng light, yan ay araw. Okay, yan yung sources ng light. Pasensya na kayo mga kapatid, hindi kasi maganda ang aking mouse. Hindi ako makapag-drawing ng maganda. Okay? Ngayon, yung sources ng light natin, di ba usually ang ginagawa niya, nagpo-produce ng light. Di ba? Yung light na yan, tatama sa mga bagay, sa mga tao. Di ba? Tatama yan, yung light rays niya.
Okay, so tatama sa tao. Okay? Sabi dun sa principle mga kapatid, okay, yung light na tumama kay subject, it must be reflected or radiated. Ibig sabihin, yung light na tumama kay subject natin, ito yung subject mo, ito yung mga panggulo. Okay, so panggulo yung mga yan. Yan yung hindi mo subject. Okay, ngayon yung camera, ito, yung lens na yan, kung saan mo gusto itutok doon kay subject, yan yung siya pagtututukan mo. Example, ito yung subject mo, syempre yung camera sa kanya nakatutok. Yung light na nagre-reflect dyan or magtatama sa kanya ng sources ng light natin, magre-reflect. Ano ibig sabihin magre-reflect? Magba-bounce back, kapatid. Di ba? Pag nag-bounce back yung light na yan, syempre, kukunin niya ng lens natin. Igagather ni lens. Okay? Pag kinuha yan ni lens, kapatid, papasok dito yan sa camera. Okay? Pero hindi pa agad yan tatama kay sensitized material kasi meron tayong nakaharang, meron niyang shutter. Okay, so ayan si shutter. Nakaharang yan. To open the shutter, pipindutin mo yung shutter release button. Tama? Pag pinindot mo yung shutter release button, bubukas yun, yung light na yan tatama na kay sensitized material, magkakaroon na ng exposure. Yung pag-record sa image ni subject, kapatid, doon sa may film natin or kay sensitized material, ang tawag doon ay exposure. Okay? Yun pong pagtama ng light na nag-reflect or nag-radiate kay subject, doon kay sensitized material, ang tawag po dyan ay exposure. Okay? Ngayon, pagka tumama na dyan yan, mabubuo yung image, kapatid. May mabubuong image. Ang tawag doon sa image na yon ay latent image. Okay? Coming from the film. Okay? So, film po yung pinanggalingan ng latent image kasi ito yung na-expose. Okay? Yung film na yan, ito yan, kapatid. Okay? So, yan na yung film mo. Ngayon, yung image na makikita mo dyan ay latent image. Ibig sabihin ng latent image, invisible image pa. Okay? Ngayon, ano ba yung tulong ng camera? Based dun sa principle, sabi doon, ine-exclude niya yung unnecessary light. Ibig sabihin, yung mga light na hindi kailangan, hindi mo yun kailangan kunin or hindi yun kailangan ni sensitized material. Sir, saan nanggagaling yung unnecessary light? Yan po ay galing sa ibang tao na panggulo. Diba? Siyempre, yung light na tumama dyan sa mga panggulo na yan, tatama din dyan sa camera mo. Kaya ang tulong ng camera natin ay binablock niya yung unnecessary sources of light. Unnecessary or yung unwanted light. Yun yung tulong niyan. Kasi meron ding light na manggagaling dyan, binablock niya para hindi ma-expose yung sensitized material natin kasi nandun siya sa loob. Ang kukunin lang na light or ang makakapasok lang na light ay yung light galing kay subject dahil yun lang yung ginather ni lens natin. Okay? So, kumbaga, pag kukuha ka ng picture kung saan nakatutok yung camera mo, yung light lang na yun yung kukunin. Yung ibang light, hindi papasok kasi binablock siya ng camera. Okay? Yun yung tulong ng camera. O ngayon, punta na tayo dito, kapatid. Yung film mo na-expose na, eto na siya, nagkaroon ng image yung film mo, ang image na tawag ay latent image. Okay? Ano yung sabi dun sa principle? Para daw maging visible yan, it must undergo chemical processing, kapatid. Okay? Para yung latent image, magkaroon na ng image or makita na ng naked eye, it must undergo chemical processing. Okay? Yung film mo, kailangan dumaan dun sa chemical processing. Ngayon, yung chemical processing, dalawa yan, kapatid. Okay? Meron tayong development, tapos meron tayong fixation. Okay? So, dito yan dadaan. Sa fixation at saka kay development. Okay? Ngayon, meron pang isa dito. Ang tawag dyan ay ST, ibig sabihin na SB pala. Okay? SB, ibig sabihin ay stop bath. Okay? Yung stop bath, yan po ay hindi chemical. Plain water lang po yan. Okay? Sa mga nakapag-develop, alam nyo po siguro to, ito yung nilulubluban nyo na chemicals. Okay? Film yan ha. Film, latent image, para maging visible, kailangan mag-undergo ng chemical processing. Ngayon, yung film na yan, ilalulubog mo dito, kapatid, sa may chemical. Di ba? Magtitimpla ka ng tubig, tapos ilalagay mo yung chemical na developer at saka yung fixer. Una, ilulubog mo yung film na yan dun kay developer. Pagkalubog mo, hugasan mo kay stop bath para hindi makontaminate si fixer. Tapos, after kay stop bath, ilalagay mo kay fixer, ang tawag doon ay fixation.
Ngayon, yung image, magiging visible na. Ano lang tawag sa image na yon? Ang tawag na doon ay negative image, kapatid. Okay? So, negative image na siya. Kasi nag-undergo na siya ng chemical processing. Ngayon, yung negative image na yan, hindi pa po yan yung positive image natin or yung photograph. Okay? Kailangan yung image dun sa film, ilipat mo muna kay photo paper. Okay? Lalagay mo kay photo paper. Ngayon, kapag yung image na yan, na negative image na yan, para mapunta kay photo paper, gagamit ka ng equipment. Ang tawag doon ay enlarger. Okay? So, enlarger po yung tawag doon sa may equipment na yon. Ngayon, yun pong image kay film na negative image, ilalagay mo kay enlarger. Tapos, ire-reflect mo dun kay photo paper para ma-expose din si photo paper. Ngayon, si photo paper, kailangan din niyang mag-undergo ng chemical processing. Okay? Then, yung chemical processing, same din po yan. Okay? Meron kang developer, meron kang fixer, tapos meron kang stop bath. Okay, kay stop bath. Ngayon, kapag yung photo paper na yan, na-expose na, yung image na galing kay negative, napunta na kay photo paper, expose na siya, pupunta ka kay chemical processing. Okay, yung chemical processing na yan, mag-a-undergo siya ng development, stop bath, tapos kay fixation. Ngayon, after nyan, kapatid, mabubuo mo na yung positive image, o kaya yung tinatawag nating photograph. Okay, so doon po nabubuo yung photograph doon sa analog. Okay, so take note po natin yan mga kapatid. Ganyan po nabubuo yung photograph doon sa analog photography or doon sa traditional. Okay, after ng exposure, kailangan yung film natin, dahil may nabuong latent image na hindi pa kita, it must undergo chemical processing. Ang chemical processing, tatlo. Diba? Development, stop bath, fixation. Mabubuo yung negative image. Ang negative image, kailangan mag-reflect kay photo paper, gagamit ka ng enlarger. Kay enlarger, ilalagay mo yung negative image, i-reflect mo dito kay photo paper para ma-expose siya, mapupunta na rin yung image dito. Yung image na nandito kay photo paper, after dito kay enlarger, ay latent image ulit. Para makita mo na yung result ng photograph, it must also undergo chemical processing. Yung chemical processing, tatlo rin. Kailangan ng development, kailangan kay stop bath, tapos kay fixation. After po niyan, yung image mabubuo na, yun na yung positive image or yung tinatawag nating photograph. Okay? Ganun po yung nangyayari sa may chemical processing nung image natin. Okay? Then take note mga kapatid, kapag ang kulay ay kulay black after ng development mo dun sa photo paper, ibig sabihin masyadong maraming light na pumasok, overexposure, black or opaque. Ngayon, kapag white or transparent shade naman, ibig sabihin yung light ay uunti. Konti lang yung nakuha niyang light. Okay? Ngayon, kapag gray, ibig sabihin complete image siya. Ibig sabihin sakto yung nakuha niyang light, maganda yung naging exposure. Ito po ay sa analog lamang or dun sa traditional. Ngayon, pagdating po dun sa may digital, baligtad na po siya. Ito po yung traditional. Okay? Kapag nasobrahan sa light, kulay black. Kapag kulang, white. Pero kapag digital, kung makikita nyo, pag nag-picture ka, sobrang liwanag, ibig sabihin marami yung light na nakuha nung electronic sensor mo. Ngayon, kapag kulang naman, syempre, madilim yung nakuhanan mong picture. Okay? Kaya titingnan po natin kung ano yung gamit natin. Pag sinabi, traditional, ito po yung principle na susundin. Pero pag digital, ito na po yung principle na susundin natin. Okay? Next. So, photography and law enforcement. O, question. Question. Who is responsible for developing films, producing enlargement, and handling the logging and filing of negatives in photography? Okay? As photographer po kasi, sobrang lawak po ng trabaho ng photographer kung iisipin natin. Kaya ngayon, yung law enforcement natin, ang ginawa nila, hinati nila
or dinivide nila yung trabaho sa tatlong parte. Para yung pagkuha ng photograph ay naka-divide, naka-specialize yung bawat photographer dun sa field na kakapuntahan nila. Okay? Ang question dito, anong klaseng photographer daw yung tao or photographer na nagpo-produce ng enlargement, nag-handle ng logging and filing of negatives in photography. In short, yung trabaho ng photographer na to, ang trabaho niya lang ay nandun lang siya sa crime laboratory at nag-aantay ng i-develop ng mga picture after kuhanan yung isang crime scene. Okay? Is it lab photographer, forensic photographer, lab technician, or crime scene specialist? Okay? So ang sagot po natin dyan mga kapatid, kung ikaw po ay photographer at ang trabaho mo lang ay nandun ka sa dark room, naggagawa ng enlargement at nagpo-produce or nagdi-develop ng different negatives or digital man yan para ma-develop yung picture, ang tawag sa'yo ay lab technician. Okay? Basta nandun ka lang sa dark room. Ngayon, isa-isahin natin yung tatlong photographers in law enforcement na dinivide natin kanina. Okay? So, ang una dyan, yung lab technician na sagot, ang trabaho niya ay mag-develop lamang ng different negatives na dadalhin dun sa crime laboratory. So, ang trabaho niya, mag-develop, mag-enlarge. Kung gusto ng special effects, so siya po yun. Black photography, so siya din po yun. So, siya po yung nagdi-develop. Kumbaga, nasa dark room lang siya. Ang other term sa kanya, or ang other tawag sa kanya ay dark room expert. Kasi nandun lang po siya sa loob ng crime laboratory. Nag-aantay ng pagbibigay ng negative para i-develop. Okay? Ngayon, si crime scene specialist naman, ito ay meron siyang variety of subject. Ibig sabihin, marami siyang trabaho, multitask. Ibig sabihin, siya ay multitask. Magaling siya sa multitasking. Kasi ang trabaho niya, hindi lang siya nagpo-photograph or nagkakandak ng photography. Ano pa yung mga ginagawa niya? Nag-gather din siya ng evidence. Nagpa-package. Di ba? Dusting and lifting of fingerprints. So, trabaho din niya yan. Ibig sabihin, si crime scene specialist ay maraming ginagawa doon sa may crime scene. Hindi lang pagpo-photograph. Nag-gather din siya ng evidence. So, nagme-measure siya ng mga ebidensya doon sa crime scene. Sometimes, nagdo-drawing din siya. Ibig sabihin, multitasker. Si crime scene specialist. Hindi lang photography yung kinakandak niya. Okay? Then take note po, so si CSS, nagpo-photograph din siya ng body dun sa may crime scene at saka dun sa autopsies. Ibig sabihin, pag may nag-autopsy, nagkukuha din siya ron ng picture. Then yung last one ay si forensic photographer. Si forensic photographer, expert yan sa forensic sciences or photosciences. Ibig sabihin, yung different technique, siya yung magaling doon. Example, yung ultraviolet photography, infrared photography, luminol photography. So, dyan po siya magaling. Kapag si crime scene specialist, andun siya sa crime scene, at may mga ebidensya na hindi na kaya ng equipment or kakayahan niya, doon niya tatawagin si forensic photographer. Kasi si forensic photographer po ay napakadalang lamang tawagin sa isang crime scene. Kapag kailangan lang ng special techniques ng pag-photograph like ultraviolet and luminol photography. Kapag may mga ebidensya na hindi na nakikita ng naked eye, kailangan si CSS ay tatawagan na niya si forensic photographer. Doon lang po yan pumapasok. Okay, so yun po yung tatlong klase ng photographer na meron tayo. Si lab technician nasa crime lab. Si CSS hindi lang nagpo-photograph, nagko-collect ng evidence, nagdo-drawing at nagme-measure, naglilip ng fingerprint sa crime scene. Si forensic photographer, ang trabaho niyan, napakadalang lang niyang tawagin dahil kapag kailangan lang ng special techniques sa pagkuha ng photograph like evidence na hindi nakikita ng naked eye, tsaka lang siya tatawagin. Okay? Kasi magaling siya sa photo sciences. Okay? Next. So we have nature and characteristics of light. Which term describes the upper portion of the wave
in the representation of wavelength theory. Anong sagot natin mga kapatid? Okay, so ang sagot po dyan, kasi ang tanong ay term na nagdi-describe daw sa upper portion ng wave. Okay, pag upper portion ng wave, ang sagot po dyan ay crest. Okay, sa wavelength po, yun pong upper part or upper portion ng wave, kung paano nagta-travel ang light, ang tawag dyan ay crest. Kapag sinukat naman natin yung distance from one crest to the next succeeding crest, yun po yung wavelength. Okay? Yung frequency naman, yan naman yung number of wave passing in one point to another sa loob ng isang segundo. Okay? So, yun po yung pagkakaiba ng tatlo. Okay? So, punta na po tayo dito sa characteristics of light. Siyempre, i-define po muna natin ano ba yung light. Okay? Sabi nga po natin kanina, ang light is an electromagnetic energy that travel in wave motion. Kahit hindi po sabihin na nagta-travel in wave motion yan, automatic po yan. Nagta-travel in wave motion kasi electromagnetic energy. Sabi ko nga po kanina, pag electromagnetic energy, yan po yung lahat ng energy na nagta-travel in wave motion. Okay? So, it travels at a speed of 186 miles per second in open air or 300,000 kilometers per second in open space. But they differ in wavelength and frequency. Ganyan po kabilis yung light natin. Pero tandaan po natin, yung light po ay maraming klase. Yung lahat po ng light or different classes ng light ay magkakaiba po yung wavelength at frequency na meron sila. At kagaya ng sabi ko kanina, it takes about 8 minutes from the time na nag-release ng light yung sun natin to reach the earth. So 8 minutes po yan, mag-aantay ka pa bago tumama yon sa earth. Okay? So ito po yung dinidiscuss natin kanina. Si wavelength ay ang distance from the crest of the next succeeding crest. Okay? So ito po yan. Ito yung crest natin. Okay? Pag sinukat mo yung distance niyan, ang tawag diyan ay wavelength, mga kapatid. Okay? Ngayon, kung ilang wave naman yung dumaan sa loob ng isang segundo, from one point to another point, binilang mo 1, 2, 3, 4 wavelength sa loob ng isang segundo, ang tawag naman diyan ay frequency. Okay? Ito po yung frequency. The number of waves passing in a given point in 1 second. Yung sinabi natin kanina, from one point to another, ito yung point A, example, tapos point B, ilang wave yung dumaan dyan sa loob ng isang segundo. Okay? Pag binilang mo yung wave, ang tawag doon ay frequency, mga kapatid. Okay? Next, punta na po tayo sa 4 photographic rays. So, tandaan nyo lang po yung ZUBI. Okay? So, X for X-ray, U for ultraviolet, V for visible light or white light, and I for infrared. Okay? So, ito po yan, para po mas magets natin. Pag 01 to 30 millimicrons or nanometer po yan, X-ray po yan. Ginagamit siya para malocate or makita yung hidden object. Okay? Ang ultraviolet rays naman, ang other term niya ay black light. Okay? Black light yung other term niya. Ya. So, yung radiation niyan may wavelength na 30 to 400 nanometers or millimicrons. Okay? So, designed to photograph fingerprint. Usually ito ginagamit kapag multi-background yung crime scene or yung fingerprint. Example, ang fingerprint ay napunta sa painting. Pag multicolored, kailangan mo yung gamitan ng ultraviolet para makita mo yung details. Okay? And then yung nakikita po natin at ginagamit natin sa araw-araw, yung visible light. Yan lang po yung nakikita natin na light. Okay? So ang millimicrons niya po or ang wavelength niya ay 400 to 700 millimicrons. Pag infrared naman, ang other term niya ay blackout photography. It is considered as a photographic rays with longest wavelength ranging from 700 to 1,000 millimicrons. Okay, so yan lang po itandaan nyo dyan. Okay? So 01 to 30, X-ray, ultraviolet, also known as black light, 30 to 400, visible light, 400 to 700,
And then infrared is 700 to 1,000 millimicron. So yan po yung longest wavelength. Okay, next question. Tingnan natin yung question kung ano yung hinahanap. What do you call the general types of light that have a wavelength of more than 700 nanometer and less than 400 nanometer? Okay? So hinahanap po diyan ay type ng light. Ano, meron po kasi tayong dalawang klase ng general types of light. Okay? So dalawa po 'yon. Meron dong 400 to 700, ang tawag po doon ay visible light. Okay? Ngayon kapag ang light ay more than 700 na at less than 400, hindi po yun infrared, hindi rin ultraviolet. Okay? Tanggalin nyo na po yan. Ang tawag po doon ay invisible light. Big sabihin yung visible light, 400 to 700, yan lang po yung nakikita natin. Ngayon kapag yung bagay, yung light hindi na natin nakikita, automatic yan po ay under ng 400 kasi under ng visible light, at more than 700 at more than ng visible light din, ang tawag na po yan ay invisible light. Yan na po yung light na hindi natin nakikita. Okay? So yan po yung dalawang klase ng light na meron tayo, visible and invisible. Okay, so ito po yan. Ano? So general types of light, we have visible. Kapag po ang wavelength ay 400 to 700 nanometer, ang tawag po dyan ay visible. Ngayon, ang sabi dito, lights with shorter or longer wavelength than the visible light, ang tawag na po dyan ay invisible light. Kasi yung lights that are shorter than visible ay 400 pababa. Longer than visible ay 700 pataas. Kaya ang tawag po dyan ay invisible, hindi na nakikita ng naked eye. Next, so we have colors of photography. So ito naman, siguro alam niyo na yan. Ano? So the presence of all color or the sum of all color ay white. Then absence of all color naman ay color black. Okay? Then yung primary colors natin, yun pong RGB, which means red, green, at saka po blue. Tandaan nyo na lang ng RGB. Okay? RGB. Kasi po yung RGB, magkakaiba po yung wavelength niyan. Ano? So usual po kasi yung red ay nasa 600, estimated lang po ito 600 to 500 nanometer. No, ay hindi pala, to 700 nanometer. Ang estimated naman ng green ay 500, estimated lang to to 400, ay hindi, to 600 nanometer. Okay? Then yung blue naman ay 400 to 500 nanometer. Okay? So yan po yung estimated. Kaya sinasabi ko sa inyo RGB para di kayo mailang. Kasi mas longest ang wavelength ng red, 6 to 700. Susunod yung green, 500 to 600. And then yung blue ay 400 to 500. Para hindi po kayo mailang. Tapos pagka secondary na kayo, madali lang yan. YCM lang po yan. Ano? RGB tapos YCM. Ganun lang po siya. Para mas madali kayo mag-combine. If ever na lumabas sa question. RGB tapos YCM. Okay? Yellow, cyan, magenta. Okay? So, complementary colors. So, ang complementary colors po mga kapatid, ibig sabihin ng red is cyan, blue is yellow, and then green is magenta. Okay, so mamaya explain po natin yan kung paano gumagana dun sa filtration para po mas magets nyo yung complementary colors. No? So lampasan po muna natin, mamaya magigets po natin kung para saan yun. Okay, so we have Bratt law. Ano? So tandaan po natin, ito daw yung possible na nangyayari kapag yung light ay tumama sa isang object. So it must be or it can be reflected. So ibig sabihin, bumanda. It must be absorbed. Ibig sabihin, inabsorb ng isang bagay. O kaya ay transmit. Ibig sabihin ng transmit ay tumagos lamang. Okay? Reflect, absorb, at saka transmission or transmitted.
Next, so properties of light question. Okay, so question, the process in which the light bend as it moves from one medium to another. Okay? Tandaan po natin kapag ang light ay tumama sa isang object at nag-bend, ibig sabihin lumiko, nabali. Ang tawag po diyan ay refraction, from one medium to another. Yan po yung example nung kapag yung light ay tumama sa tubig, nagbe-bend po. Kaya kung titingnan natin yung lapis o kaya yung ballpen na tumama dun sa may tubig, makikita mo para siyang nakaliko, di ba? Kasi nga nag-bend po yung light. Okay, refraction po ang tawag doon. Ngayon punta tayo sa properties of light. We have reflection, madali lang yan. Kapag yung light nag-bounce back or nag-deflect, ang tawag diyan ay reflection. Okay? Nag-bounce back or nag-deflect, ibig sabihin, bumanda. Reflection yon. Ngayon may dalawang klase. May regular at saka irregular. Okay? Kapag yung regular, tumama daw sa flat, smooth, and shiny surface, kapag ikaw ay clear skin, ang mangyayari diyan ay regular reflection. Pero kapag ang mukha mo ay kagaya ng aking mukha, medyo hindi makinis, ang mangyayari diyan ay irregular or diffuse. Ibig sabihin, yung pagbanda niya ay uneven. Pero glossy pa rin yung object. Glossy siya pero uneven. Ibig sabihin, parang hindi pa na-finish na pader. Okay, so babanda po yun doon, kaya lang hindi even yung pag-bounce back ng light. O, ito po yung example. Ito yung normal. Yung gitna niya, equal yung distance. Diba? Yan po yung equal distance. Ibig sabihin, normal yan. Normal reflection. Ito po yung example. Meron siyang angle. Ngayon, kapag irregular na, syempre, ang mangyayari dyan, pag nag-bounce back, sa halip na equal yung distribution, yung mga susunod, hindi na po siya equal yung distance. Okay? So, hindi po siya nakaayos, ibig sabihin. Ang tawag naman dyan ay diffuse or irregular reflection. Okay? Pero parehas nag-bounce back po yung light. Okay? Ito na may sinasabi ko kanina, yung refraction. Ang refraction, kapag yung light ay nag-bend dahil pumasya sa one medium or another, kagaya po netong sa tubig, ayan, yung parang nakaliko, ang tawag po dyan ay refraction. Kasi nag-bend yung light from one medium to another. Yung medium na tinatawag, yun po yung water. Kasi pag yung light tumama sa water, hindi po yan diretso. Liliko po siya. Okay? Refraction po yung tawag dyan. Ngayon, another na properties ng light, kapag daw yung light tumama sa sharp edges, ang tawag naman dyan ay diffraction. Okay? Pag tumama sa sharp edges, diffraction naman yung tawag dyan. Next, we have the nature of light that normally travels in straight line. Yan ay rectilinear. Okay? Ang example niyan, yung kumuha ka ng papel, ibilot mo, tapos gawin mong parang telescope. Yung pag-travel ng light na yon ay straight. Okay? Yung pag-peeping, ibig sabihin, pag nanilip ka sa butas, yung pag-travel ng light na yon, ang tawag doon ay rectilinear kasi diretso na siya. Okay? So, diretso po yung travel ng light. Rectilinear po yung tawag. Next, so we have interference. So kapag daw yung light ay tumama doon sa may bubbles or film of oil floating in the water. Kasi po yun pong light, pag tumama doon, yung iba papasok doon sa may tubig or doon sa may picture ng bula na yon, yung maliit na thin layer, pag papasok doon yung iba hindi. Kaya ang mangyayari, madidiffuse yung color ng light, magkakaroon ng rainbow. Okay? Kasi merong papasok, merong hindi papasok. Ibig sabihin, maghihiwa-hiwala yung light rays. Alam naman natin, ang white light, kapag yan ay na-divide, yan ay presence of all color. Kaya nakakakita tayo ng rainbow. Diba? Same po yan dun sa mga ambon, kapag dumadaan dun yung light rays, nagdi-divide po yung light rays, kaya yung presence of all color maghihiwa-hiwalay. Diba? Kaya nakakakita po kayo ng rainbow. Same din po yung principle. Okay? Naghihiwa-hiwalay po sila.
Okay, we have absorption. Kapag yung light ay tumama sa dark object, i-absorb niya po yun. Okay, ang example niyan, kaya yung itim na damit ay mas mainit dahil yung light hindi po siya nagre-reflect. Ina-absorb niya po. Kaya mas mainit yung dark na damit kesa dun sa light na damit. Kasi pag light na damit, iba-bounce back lang po yan nung light natin. Or magba-bounce back lang po ang light. Pero pagdating po sa black, hindi po yan magba-bounce back. I-absorb po ng black surface. Kaya mas mainit kapag naka-black ka. Okay? Next, we have filtration. So, ang filtration po is the characteristics of light to be altered from its colorless into visible state. Big sabihin po, yun pong light po pwede nating ma-altered or ma-modify. Pwedeng pumasok yung gusto mong color ng light po, pwedeng hindi. Dito po papasok yung sinasabi nating complementary colors. Di ba? Sabi natin kanina, red is cyan, magenta, green is magenta or magenta is green. Ito po yung gamit nun, yung complementary colors. Di ba? Observe niyo po ito. Ano yung filter na ginamit niya? Di ba? Magenta. Okay, magenta. Ano yung color na di nakapasok? Color green. Okay, kasi po tandaan po natin kung ano po yung opposite na kulay, nung kulay na ayaw natin papasukin, yun po yung gagamitin nating filter para po hindi makapasok yung kulay na yon. Example, ito po yung example, yung sinabi natin kanina. Magenta, yung color ng filter na ginamit mo. Ano yung color na naharang? Color green. Ibig sabihin, kung ano yung color na ayaw mo papasukin, yun yung color ng filter na kailangan mo gamitin para hindi makapasok dun sa gusto mong papasukan nung ilaw. Diba? Example, gusto kong papasukin or tanggalin yung blue. Ano yung filter na gagamitin ko? Ito pong yellow kasi ito yung katapat niya. Gusto ko matanggal yung color red dun sa may photograph ko. O kailangan ang gamitin kong filter ay cyan. Ito po yung gamit ng complementary colors. Kung ano yung opposite, yun yung gagamitin mo para hindi makapasok yung light na yon. Okay? So ito po yung gamit ng complementary colors. Okay? So sa filtration po siya ginagamit. Next, we have polarization. Tandaan nyo na lang po sa polarization, yan po yung characteristics ng light na kaya nating i-measure yung speed niya or kung gaano siya kabilis. Okay, so take note po doon, ang polarization, yan po yung characteristics ng light kung saan pwede nating ma-measure kung gaano kabilis yung light. Polarization po yun. Then last one ay yung tinatawag nating fluorescence. Ang fluorescence po, yan po yung characteristics ng light kung saan yung molecules ng fluorescence ay ina-absorb niya yung energy coming from the light and then magra-radiate siya ng another wavelength. Di ba nakakita na kayo ng ilaw na ganito? Pag binasag mo yan, parang may mga butil na parang polvo. Yun po yung fluorescence. Ang gagawin ng fluorescence kapag yung sources ng ilaw mo sa loob, magpo-produce ng light niyan, i-absorb ng fluorescence. Tapos si fluorescence, ibubugan niya yung na-absorb niyang light. Kaya kung makikita niyo, pag gumamit tayo ng fluorescence, ay pantay-pantay yung distribution ng light sa isang kwarto. Diba? Yung kwarto natin, fluorescence yung light na ginagamit yan. Ngayon, kung gagamit ka lang ng ilaw talaga, makikita mo merong part na dim, merong part na sobrang liwanag. Ngayon, kung gusto mo maging equal yan, gagamitan mo ng molecules ng fluorescence. Lalagay mo dun sa paligid ng bumbilya. Ngayon, kapag inabsorb yan ng fluorescence, iraradiate niya ng equal yung light na ibubugan niya. Yun po yung gamit ng fluorescence molecule. Okay? So, kukunin niya or i-absorb niya yung light na galing dun sa light source, tapos ibubugan niya ng pantay-pantay yung distribution. Okay? So, yun po yung gamit ng or characteristics ng light under fluorescence. Okay? Next. So, kind of object as how to behave to light. So, meron tayong tatlo. Tandaan nyo na lang po, transparent. Ang transparent, ang characteristics niyan, kapag ang object daw ay transparent, yung light pag dumaan sa kanya, magta-transmit lang, tatagos. Okay? Yun yung transparent. Pag translucent naman, yung light pag dumaan sa kanya, merong makakalampas or magta-transmit, merong hindi. Ang tawag doon ay translucent. Okay? Kapag opaque naman, yung light hindi magta-transmit kasi haharangin niya. Okay? So, yun po yung pagkakaiba ng tatlong object. Transparent, nag-transmit, tumagos. Kapag translucent, tumagos pero onte, hindi. Yung iba tumagos, yung iba hindi. Kapag opaque,
hindi lahat tumagos yung light. Okay, pag tumama sa kanya. Usually, nagba-bounce back. Pag black naman, ina-absorb. Okay, so yun po yung pagkakaiba ng tatlong object. Okay, next. So, sources of light. So, we have sources of light like natural. Okay, pag natural sources ng light, so those are sun, moon, stars, or heavenly bodies and lightning. Okay, so kapag naturally or galing ng heavenly bodies, ang tawag po dyan ay natural. Kagaya ng sun, moon, okay, lightning. So yan po ay sources ng natural light. Okay? O question. Objects in open space under hazy sunlight produce what kind of shadow? Okay, so ang tinatanong dyan ay hazy sunlight, mga kapatid. Okay, pag hazy sunlight, ibig sabihin, titingnan natin kung anong klaseng shadow yung mabubuo niya. Kasi nandito tayo sa lighting condition. Okay, so meron tayong tatlong lighting condition. Meron tayong bright sunlight, tapos meron tayong hazy sunlight, tapos meron tayong dull sunlight. Okay, so kapag bright sunlight, yun daw shadow, pag tiningnan mo, ay distinct uniform, yan ay bright sunlight. Ibig sabihin, sobrang itim. Buong buo yung shadow or anino na nakikita mo. Okay? Pag no shadow, yan po yung dull sunlight. Okay? Wala tayong anino na makikita sa paligid natin. Ibig sabihin, ang lighting condition natin ay dull sunlight. Ngayon, kapag transparent shadow, dyan po papasok yung hazy sunlight. Kaya ang sagot po dyan ay hazy, sa hazy sunlight ay transparent shadow. Okay? Kapag hazy sunlight na napoproduce ay transparent shadow. So ito po yung bright sunlight. Yung lighting condition ay uniform and distinct shadow. Ibig sabihin, maitim tapos kitang-kita yung hugis ng anino mo. Okay? So yan po yung bright